Namumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Palasyo tiwalang bunga ng magandang performance at mabuting pamahala ni Pangulong Aquino ang pagtaas ng rating nito. 2015 National Budget pasado na sa Bicameral Conference Committee meeting. Reconciled version ng budget lusot na. Philippine Red Cross nananawagan pa ng dagdag na tulong at suporta para sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Ruby. At unemployment rate ng bansa bahagyang bumaba ngayong taon. Siksik ang ating balitaan dito lamang sa Radyo Vision. Kabuuhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, Disyembre 11, 2014. At siyempre pa mga kaibigan, makakaagapay natin at makakasama natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating mutya, Zarina Lozuegro. And of course, at mamaya makakapiling naman natin ang ating kasamang si Julius de Samboron sa pamagitan ng ating mga linya ng komunikasyon. Siyempre, dito sa ating Radyo ng Bayan Studio, at ang walang iba kung hindi ang ating naman pong mutya ng Baliwag, Bulacan, Miss Vivian. Magandang morning. Good morning, Ka Francis, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na pag-aatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. siyempre pa mga kaibigan, ang inyong kaagapay, Francis Cancino. At tayo po ay magpapalaganap ng malawakang serbisyo publiko. At ang napapanahong mga usapin, tatalastasin natin yan sa ating hapag ng talastasan, Vivian, mga napapanahong issue at mga pangyayari dito sa ating lipunang ginagalawan, lalo na sa mga ganitong panahon. Sa mga ganitong panahon na kung saan kayo pong lahat ay inaanyayahan namin na makipag-ugnayan sa pamagitan ng ating service line, 0922-358-2679, para po sa inyong mga komento, mga panukala, mga mensahe, at ang inyong mga pagbati. But don't forget to write your name and your addresses, please. Nakakalungkot, Vivian. That's right, Isa na namang insidente ng karahasan, hold up na naganap sa isang public conveyance, sa isang taxi. Oo, nagiging delikado na tuloy ngayon sumakay ng taxi, lalo na ngayon papalapit ang Pasko, humihigpit ang pangangailangan. Kaya po sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo, and bago po tayo sumakay ng taxi, i-check natin yung harapan kung mayroon bang nagtatago doon, at i-lock po natin ang mga pinto ng ating taxi. Kasi, Ka Francis, meron akong friend talaga na kinuwento sa akin, ang nangyari naman po sa kanya ay hindi nakalaki yung kanyang pinto noong nag-traffic, may bumukas at kinuha yung kanyang cellphone. Wow. Pero ang masakit nito, Vivian, yung mismo, ligtas ka sa labas. Nakalak ang taxi mo. Maganda ang biyahe, komportable ka na. Yung palang taxi driver ang hold-upper. Oo. Iyon naman ang pinakamatinding pangyayari o karanasan, lalo na sa mga kababaihan. Kung sakasakali, maganda yung may mga kasama kayo. Huwag yung sasakay kayo ng mag-isa, napakadelikado. Tingnan nyo yung nangyari sa isang estudyante. Oo, tsaka hindi lang hinold up. Pinagsamantalahan pa. Pinagsamantalahan At pa. yung iba naman, binabaril pa. Yun pa ang isang masakit na pangyayari. At aside from that, meron pang isa na dapat linawin natin ngayon sa ating mga kinaukulan. Lalo na mamaya sa ating featured agency, tamang-tama yan na Vivian, yung mga esnavero,
yung mga kontratistang, mga taxi, naku po. Ay, Ewan ko nako, nga ba. napakadami niyan Napakaraming ngayong problema. Disyembre. Napakaraming problema kapag nalalapit na ang Kapaskuhan. But anyway, 5 minutos, 55 segundos makalipas ang alas 6, Bebs. Yes, puntahan muna natin si Zarina live dyan sa PTV Telestudio. Zarina, magandang umaga. Maraming salamat Francis and Vivian. Magandang umaga Bansang Pilipinas. Ngayon po ay ika-11 ng Disyembre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, lusot na sa Bicameral Conference Committee meeting ang reconciled version ng 2015 national budget. Nangangahulugan po ito na walang nadagdag o nabawas mula sa pangkabuuang budget proposal ng ehekutibo. Bagamat naipasa na ang reconciled version, ay mayroon pa rin umanong kaunting pagbabago o realignment tulad ng 75.542 billion pesos na ayon kay Senator Cheese Escudero ay nanggaling mula sa unprogrammed funds. Kasunod nito, nananatili pa rin may pinakamalaking budget ang Department of Education na agad namang sinundan ng Department of Public Works and Highways o DPWH, pangatlo ang DSWD, pang-apat ang DILG at pang-lima ang DND. Kalakip nito, kailangan na lamang maratipikahan ng Kamara at Senado ang panukalang batas. Matapos itong dumaan sa Kongreso, ay ililipat na ito kay Pangulong Aquino para malagdaan at tuluyang maisabatas. Samantala, nadagdagan naman po ang 2 milyong piso ang panukalang budget para sa Presidential Communication and Operations Office o PCOO. Sa kabuuan, aabot na po sa 1.1 billion pesos ang budget ng PCOO mula sa orihinal na 1.109 billion pesos. Ang karagdagang 2 million pesos ay naidagdag sa ilalim ng National Printing Office o NPO. Nabigyan naman ng budget ang IBC 13 ng 23.567 million pesos. Ang IBC po ay isang semi-government-owned television network, habang ang Telebisyon ng Bayan naman ay nakatanggap ng pangkabuuang budget na 992.14 million pesos. Kasabay naman po ng positibong paggalaw ng satisfaction rating ni Pangulong Aquino ay nananatiling kumpiyansa ang palasyo na ang naturang pagtaas ay bunga umano ng magandang trabaho at mabuting pamamahala ni Pangulong Aquino sa bansa. Batay po sa survey na ginawa nitong November 27 hanggang December 1 ay natamo ng Pangulo ang net satisfaction rating na plus 39 o 39% habang 24% ang hindi kontento at 14% po ang walang desisyon. Itinuturing na ito ang pinakamataas na pagbawi ng ratings ng Pangulo mula sa plus 25 net satisfaction nito noong second quarter ng taon. Buwelta naman ang palasyo sa mga kritiko ng Pangulo na mismong ang publiko na ang nagsalita kung gaano kaepektibo ang mga reformang ipinapatupad ng Administrasyong Aquino. Isa ang Philippine Red Cross sa mga tumutulong sa pamahalaan pagdating sa pagresponde sa ating mga kababayan sa oras po ng sakuna tulad na lamang ng nagdaang bagyong Ruby. Kaugnay nito, nananawagan si Philippine Red Cross Chairman at CEO Richard Gordon ng tulong para makapagpagawa sila ng karagdagang bahay sa mga biktima ng bagyong Ruby. Bukod dito, kailangan din nila ng donasyong pagkain, gamot, malinis at maiinom na tubig, hygiene kits at iba pa. The Red Cross has already given 40,000 units of shelters in Yolanda. So we'll have 30,000 more, and we already have prepositioned at least 1,000 GICs and 9,000 more coming. So we'll see whether we will use that because nasa Yolanda nabili na namin lahat pero ito may extra kami para in case of disaster, so hindi na kami mahirapan bumili kagad. So shelter, food, non-food items for hygiene, and at the same time, you will need medicine, basically water. Just call us here at 527-0000 or dial 143. Magandang balita naman po tayo dahil bahagyang bumaba ang unemployment rate sa bansa kumpara noong isang taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa dating 6.4%, 6% na lamang ito ngayon. Katumbas ito nang aabot sa halos 2.5 milyong Pilipinong walang trabaho. Inamin naman ng PSA na bagamat bumaba ang unemployment rate, hindi raw kasama rito ang mga residente ng Leyte na sinalanta ng bagyong Yolanda. Sa mahigit 64 na milyong Pilipinong edad 15 pataas,
Mahigit 41 milyon daw dito ay kabilang sa labor force. At yan po mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, balik na tayo kay na Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Luzuegro. 10 minutos o 11 minutos, 11 segundos makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo, Vivian, at bigyan daan na natin ang unang bulusok ng ating provincial update. Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Ago sa lalawigan ng La Union with Charity Prianesa. Charity, na imbagabigat, konektado ka. Yes, na imbagabigat kasama ang Francis and Miss Vivian. Ipinahayag ni Bangar Mayor Joy Pinzonnerin na may patutupad na ang matagal nilang inaasam na mapaigting ang industriya ng loom weaving sa kanilang bayan sa pamagitan ng pondong na ibahagi ng Department of Trade and Industry La Union Provincial Office. Ito ay sa ilalim ng grassroots participatory budgeting kung saan 1 milyong piso ang kabuang tseke na naipasakamay sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Mary, ang pondo ay gagamitin sa pagpapatayo ng gusali para sa kanilang otop tindahang Pinoy upang may tampok at may benta sa mas malawak na merkado ang mga produktong Inabel kung saan dito kilala ang bayan ng Bangar. Abot naman sa 60 loom weavers ang mabebenepisyohan sa naturang proyekto. Mabibigyan din ng karagdagang kasanayan ang mga lokal na nagbabahagi o naghahabi ng iba't ibang produkto ng Inabel dito sa lalawigan para sa mas patok at makabagong disenyo. Dahil dito, mas mahihikayat ang mga lokal o dayuhang turista na tangkilikin ang mga produktong Inabel at gawing loom weaving capital of the North ang bayan ng Bangar. Para sa Radyo Vision, Charity Jimenez Prianesa, La Union, Media ng Bayan. Thank you very much, Charity Prianesa. Pumunta naman tayo sa Borongan, Eastern Samar. Narin ang ating kasamang si Ruth Abunda. Ruth, magandang umaga, konektado. Maupay nga aga Pilipinas, makakatanggap ng tig-6 na kilong bigas ang lahat ng pamilya sa Eastern Samar sa araw na ito. Ito ang pasiguro ni DSWD Secretary Dinky Soliman sa joint NDRRMC-PDRRMC meeting dito sa Borongan Capitol kahapon. Ayon kay Secretary Soliman, aabot ng mahigit 95,000 families ang makakatanggap ng pagkain at ito'y maliban lang sa patuloy na rasyon sa mga residenteng nananatili pa sa evacuation centers hanggang ngayon dahil nasiraan ng kanilang tahanan. Maliban sa paunang food relief, nagpahayag din si Soliman na tatanggap ng cash shelter assistance mula sa ahensya ang mga nasiraan ng bahay, epekto ng Bagyong Ruby. 30,000 pesos ang tatanggapin ng totally damaged houses, 10,000 pesos naman sa partially damaged house. Ito ang ay ibabase sa gagawing assessment ng DSWD at ang benepisyaryo ay ang mga residente na nasa safe zones base sa LGU Comprehensive Land Use Program. Sa nasabing pagpupulong kahapon, ipinasiguro rin ni DILG Secretary Mar Rojas na maibabalik ang serbisyo ng elektrisidad sa lalawigan before Christmas ayon sa commitment ni Energy Secretary Jericho Petilla. Samantala, sa pag-iikot ng media ng bayan sa lungsod ng Borongan, maraming residente ang nagpapasalamat sa presensya dito ng ating national government officials gagaya ni Secretaries Rojas, Lacerda at Soliman dahil agad naging normal ang sitwasyon ng komersyo, lalo na ang presyo at supply ng gasolina, petrolyo o gaas, basic goods at walang chaos o looting na naganap. Samantala, nasa 9 katao ang reported na namatay, 5 ang nawawala at halos 1,000 ang injured sa buong Eastern Samar. Nasa 16,513 naman ang totally damaged houses at 23,000 plus ang partially damaged houses sa kabuuan. Ngayong araw, inaasahan na madadaanan na ang nasirang detour bridge sa Barangay Libas, San Julian noong Martes. Ito ang naging dahilan ng pagkaantala ng paghahatid ng relief papuntang Dolores at iba pang bayan sa northern part ng Eastern Samar kahapon. Para sa Radyo Vision, Ruth Abunda ng Borongan, Media ng Bayan.
Maraming salamat, Ruth Abunda. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Tabuk sa pamagitan ni Hazel Gupay. Hazel, na Imbaga Bigat Kakabsat, konektado ka. Naimbag na Bigat Pilipinas na ipalabas na ang 34 na milyong piso sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways Kalinga para sa infrastructure project na pangturismo dito sa lalawigan. Ang napondohan sa nasabing halaga ay ang Polycap Junction patungo sa Naning Road at Tumyangan Access Road dito sa Tabuk City na jump-off area ng whitewater rafting activity na siyang pangunahing tourism attraction ng Kalinga Province. Itong napagalaman kay Engineer Rudy Recaldo ng DPWH Kalinga at inaasahang mauumpisahan ngayong taon. Layunin nito na ibayo pang mapagandang kalsada patungo sa whitewater rafting area ng Chico River. Isang tourism development area ang Kalinga Province, makaraang naging batas ang inihain ni Congressman Manuel Aguiao hinggil dito. Samantala, 24,000 turista ang nakapagbisita dito sa lalawigan mula Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan. Karamihan sa mga turista ay nanggaling sa Europea ayon kay Lorraine Ngaui ng Provincial Tourism Services. Inaasahan umanong madadagdagan ng tourist arrivals ngayong panahon ng water rafting activity. Para sa Radyo Vision, Hazel Gupay, DZRK Tabuk, Media ng Bayan. Thank you very much, Hazel Gupay. Samantala, sa oras na 17 minuto makalipas ng alas 6 ng umaga, puntahan muna natin ang ating kasamang si Julius Disamburon live via phone patch para sa pinakahuling lagay ng trapiko. Julius, magandang umaga. Maraming salamat sa iyo, Vivienne and Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Narito na po ang silip sa lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po muna natin ang bahagi po ng Philcoa sa lungsod po ng Quezon. Mapapansin po ng ating mga kababayan o mamaya po yan, balikan natin kung ano nga ba sitwasyon ng Philcoa. Pero C3A Bonifacio po muna tayo. Sa mga oras pong ito, yung mga sasakyan pong galing po sa bahagi ng North Luzon Expressway at patungo po kayo ng lungsod ng Maynila, nananatili pong maluwag yan, passable para sa ating mga kababayan. Gayon din po ito pong northbound lane, papasok na po yan sa bahagi ng EDSA Balintawak sa lungsod ng Quezon. Samantala yung mga sasakyang galing naman po sa may area ng Quezon Avenue, Araneta, sa mga oras po ito tayo sumasay papawid, ay nagiging tuloy-tuloy green and going, ika nga para sa ating mga kababayan. Lipat tayo ngayon sa bahagi ng EDSA Pitwazon sa lungsod po ng Quezon, mga kababayan. Dahil sa mga oras pong ito, yung pong southbound lane natin ay unti-unti na pong nagsisikip ang daloy ng mga sasakyan dyan. Yan po yung mga sasakyan na patungo ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Parañaque. Siyempre, nananatili na mga maluwag. Good news pa ito para sa ating mga kababayan. Yung ating northbound lane, yan po yung patungo po ng North Avenue at maging po ang service road papasok ng Araneta Center sa Cubao. Sa mga oras na ito, silipin naman natin ang bahagi ng EDSA Ayala Flyover. Yung mga sasakyang galing po, yung mga patungo po sa may bahagi ng Makati City Business District at yung southbound lane natin, papasok naman ang area ng Ninoy Aquino International Airport. Sa mga sandaling ito, nananatili pong maluwag. Umuusad pa naman ang daloy ng ating mga sasakyan. Gayon din po ito pong gitnang bahagi. Yan po yung papasok po, yung mga patungo na sa may area ng White Plains, Connecticut at yung mga galing po ng south area ay sa mga oras pong ito talagang magiging maluwag na maluwag para sa ating mga kababayan. Lipat tayo ngayon ang Katipunan Berkeley bilang alternatibong daan ng ating mga motorista kapag po syempre traffic sa EDSA. Naku po, hindi nyo na po masasabing alternatibo dahil nagsisikip na po ang daloy ng mga sasakyan. Sa bahagi po ng southbound lane po ng Katipunan Berkeley, makikita talaga ng ating mga kababayan na yung ating pong stop and go signal po ang minsay nagiging sanhi ng ating pong pagsisikip ng daloy po ng sasakyan sa bahagi po na yan. Pero yung pong northbound lane natin, na pabalik po ng Tandansora sa lungsod po ng Quezon, ay nagiging passable at nagiging maluwag hanggang sa mga sumandaling ito. At syempre, silipin din po natin ang kuha po ng aming mga kasama ng Unit 4 ng Telebisyon ng Bayan, dyan po sa bahagi ng Philcoa sa lungsod po ng Quezon. Sa mga oras pong ito, yung mga sasakyan pong galing po ng area ng Fairview, kaya po ng San Jose del Monte City sa lalawigan ng Bulacan at maging po ng Batasan Road,
At yan po ay approaching na po sa may bahagi ng elliptical road sa lungsod po ng Quezon. At sa mga oras po ito ay unti-unti na rin po tumataas ang volume ng mga motoristang nagdaraan po sa ating southbound lane. At syempre yung pong mga babaan na sakayan ng ating mga kababayan ng public utility vehicles ay unti-unti na rin pong nagsisikip at dumarami na po yung mga kababayan nating patungo sa kanilang mga eskwela at trabaho. Ngayon pong araw ng Webes, 7 and 8 ang ating number coding. Iwas po lamang sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatupad ng number coding scheme. At syempre meron tayong window hours mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yan ang ating silid kalsada dito sa Radyo Vision para sa Media ng Bayan. Ako po inyong lingkod, Julius Samburon. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius de Samburon. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Pag-asa DOST para sa pinakahuling lagay ng panahon. Nariyan si Jessie Basco. Jessie, magandang umaga. Magandang umaga rin sa inyo, Vivienne, at magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, panibagong low-pressure area ang namataan ng Pag-asa. Yan po ay nasa layong 1,500 kilometers, silangan-timog-silangan ng Mindanao. Sa ngayon, mababa po ang tsansa na ma-develop ito sa pagiging isang bagyo, pero posible po na pumasok ito sa loob ng ating boundaries sa araw ng Biyernes. Sa ngayon po, patuloy pong umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan. Dito po yan sa may northern Luzon. Ito po ay magdadala ng maulap na kalangitan. Ganon din po ang mahihinang pag-ulan dito sa may Cagayan Valley kasama ang Cordillera at Ilocos Region. Asahan din po natin ang malamig na panahon sa mga nabanggit na areas. Samantala, ang Metro Manila, Central Luzon kasama po ang buong Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms ang posibleng maranasan sa mga susunod na oras. Ibig sabihin, clear sky at good weather condition po tayo ngayong araw ng Huwebes. Samantala, simula po nang umiral ang amihan sa bansa. Nito lamang 7 ng Disyembre na itala po ang pinakamababang temperatura sa bansa. Umabot lamang sa 12 degrees Celsius ang naranasan sa Baguio City. At mga kababayan, ngayon po ay nakataas naman ang gale warning ng Pag-asa. Partikular po yan dito sa may northern seaboards ng northern Luzon kasama po ang western seaboards ng central Luzon. So asahan po natin dyan ang 3.4 to 5 meters na taas ng alon. Ibig sabihin, sa mga areas na nabanggit magiging maalon hanggang sa napakaalon ang kondisyon ng karagatan. At yan po ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision mula sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jessie Basco. 23 minutos, 33 segundos makalipas ang alas 6. At Vibs, medyo silipin natin ang ating aparador ng Message Center. Sir Francis, Miss Vivian, Good AM, lagi kaming nanonood sa inyong programa mula alas 5 ng umaga hanggang sa matapos. Si Toting Rosiana po ito ng Samboan, Cebu. My brother Ho Chaki, ang tunay na kahulugan ng free enterprise ay freedom to exploit. Kung hindi korap ang mga nasa pamahalaan, ay hindi magdudusa ang taong bayan. Ka Wilson Nang. Magandang umaga ka Francis at Ate Vivian. Advance Happy Fiesta, Sogod ngayon, 14 at 15. Galing po dito sa Barangay San Miguel, Sogod, Southern Leyte. Okay, good morning Sir Francis at Ma'am V. Best talaga kayong dalawang mag-host sa station na yan. God bless you all from Thank ELC you. of Tabuk City, Kalinga Province. Thank you. Good AM ka Francis at Miss Vivian. Pakibati lang po ng magandang morning to Mekabani, Giles, Amper, Tidalgo families ng Look, Tomas Opu, Southern Leyte. Happy listening to everyone from Vans of LTOS Leyte. Maraming salamat po. At good day, Francis and Vivian. Greet ko lang po ng belated happy birthday kahapon, December 10, si Michelle Leonora Leonen ng Sudipen, La Union at Talon 1, Las Piñas mula kay Kitty Hawk. At syempre po, happy viewing sa kay Miss Raquel Luzuegro and family mula sa ating polo. Mamaya ni Serena. Happy viewing po, happy listening ma'am, thank you. At siya nga pala Vivian, bago natin pakawalan yung ilang paalala mula sa ating himpilan. May panawagan ng palasyo ang ating pamahalaan at ito pinanawagan ni Presidential Deputy Spokesperson Abigail Volte sa mga mamimili, sa mga konsumidores.
tangkilikin natin ang ating NFA rice sa halip na bilhin natin yung mga commercial na medyo mahal para daw makakatipid tayo sa budget natin for this Christmas. Oo, malaking tipid yan. And yung quality, maganda rin naman po. Maganda rin. Yung 32 pesos nating NFA rice, kung iahambing mo, abay, para na rin mga commercial variety. Kasi yan nga yung nagiging nakapandadaya yung ibang mga rice retailers. Yung NFA rice, dahil sa sobrang ganda, inahalo nila sa commercial. Pinapalitan ng sako. Abay, talaga naman magaling ang ating very, very entrepreneur ang ating, ayun, naku po. Anyway, tuloy-tuloy na tayo. Ang sinesenyas na naman ni Lalaine ang ating, etong si Sign Girl. Okay, paalala mula sa inyong himpilan. Minutos, 59 segundos makalipas ang alas 6 at narito ang ikalawang bulusok ng ating Provincial Roundup. Unahin natin ang radyo ng Bayan Tayug sa lalawigan ng Pangasinan with Leslie Hemino. Leslie, na imbagabigat ating konektado ka. Yes, maraming salamat. Nakatakdang mamahagi ngayong linggo ng weighing scale ang Department of Trade and Industry Provincial Office para sa timbangan project nito sa mga bayan-bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Marjorie Loresco, Chief Trade and Industry Development Specialist, nabatid na tig-2 unit ang bibigay sa bawat local government unit maliban sa Dagupan City upang magsilbing timbangan ng bayan sa mga palengke. Ayon kay Loresco, mga ngalaga ng timbangan ay ang LGU bilang kapartner ng DTI. Aniya kabuang 106 ang bilang ng weighing scale na ipamamahagi at ilalagay sa mga public market. Ilalagay sa likod ng timbangan din aniya ang mga paalala sa karapatan ng mga consumers. Layon nito na mabigyan ng proteksyon ang mga mamimili upang mawala na ang panduloko at pandaraya sa kanila. Sa timbangan project ng Department of Trade and Industry ay patutupad upang matutukan ang tamang timbang at presyo ng mga pangunahing bilihin. Para sa Radyo Vision, Leslie Hemino ng DWRS Tayug Pangasinan, Media ng Bayan. Thank you very much, Leslie Hemino. Dumako naman tayo sa Holon. Nariyan ang ating kasamang si Nashra Ani. Nashra, magandang umaga. Konektado ka. Maraming salamat at magandang umaga. Kinilala ang isang programa ng Sulu Provincial Police Office bilang pinakamahusay na police patrol plan ng Provincial Police Office sa ilalim ng Police Regional Office sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Ito ang masayang ibinalita ni Police Senior Superintendent Abraham Orbita, Provincial Director ng Sulu PPO, pagkarating niya mula sa 5 araw na seminar workshop sa Davao City. Ang tinutukoy ni PD Orbita ay ang Sulu Patrol Plan 2022 o ang tinatawag na Lasahun na 2 in Lupasog Program o LNSP, kung saan mag-iikot ang mga pulis sa iba't ibang mga munisipyo dito sa Sulu at maging ang mga liblib na lugar para mag-immersion sa loob ng mahigit kumulang 5 araw sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga proyekto tulad ng free medical dental services, feeding, mga tree planting activity, training seminars, first aid, disaster management, pag-organize ng DPAT, sports activities, entertainment, at marami pang iba. Layunin nito, anya, ay upang mapalapit ang kapulisan sa mga mamayan, makuha ang simpatya nila, at mahikayat na rin tumulong sa mga otoridad sa pagsugpo ng krimen sa paggamit ng kapayapaan at kaunlaran.
Ayon kay Police Senior Superintendent Odita, binigyan sila ng NAPOLCOM at PNP Camp Crame ng pagkakataon sa nasabing pagtitipon na dinaluhan ng Provincial Directors ng PNP sa ARMM at iba pang piling hete ng pulisya upang maipresenta ang kanilang mga programa ukol sa peace and security. At ang LNSP program, anya ng Sulu PTO, ang kaisa-isang napiling bilang best and most reliable police program sa ginawang evaluation ng mga kinauukulan. Ang mas maigi dito, dagdag pa niya, ay gagawin itong pattern o basehan ng lahat ng provincial police officers sa ilalim ng PRO-ARMM at maging ng PNP sa buong Pilipinas. 4 na munisipyo na sa loob ng 19 na munisipalidad dito sa Sulu ang napagdausan ng LNSP program kung saan daan-daang mga mamayan ang nabigyan ng libreng serbisyo ng Sulu PTO mula nang inilunsad ito ilang buwan nang nakakaraan. Inumpisahan sa Barangay Siit Panamaw noong Hunyo, sinundan sa Barangay Poblasyon Pangutaran noong buwan ng Agosto, Panglimatahil naman noong Setyembre at Tapul noong Nobyembre lamang. Ang lahat ng ito ay ginagawa ng pulis sa tulong na rin ng local government units, line agencies ng pamahalaan at ng iba't ibang sektor. Para sa Radyo Vision, Nash Ani nag-uulat mula sa Sulu Media ng Bayan. Maraming salamat, Nashra Ani. At kagyat, puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Tawi-Tawi with Sally Jamazali. Sally, assalamualaikum, konektado ka. Waalaikumsalam, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Ka Francis. Naging bahagi na ng advocacy ni Congresswoman Ruby Sahali ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga maralitang mamayan ng Tawi-Tawi sa ilalim ng kanyang programang Ruby Gives Back. At kahapon nga ay binabot ni Congressman Sahali sa pamamagitan ng kanyang mga district staff ang tulong pinansyal sa mga imams o Muslim priests, mga bilal, hilot kasama na ang mga masturat sa women's religious sectors sa bayan ng Simunol na kung saan ay tumanggap ang mga ito ng tig 2,000 piso. Sa kabuuan ay umabot sa 391 ang bilang ng tumanggap ng tulong pinansyal. Samantala, sa araw nito ay nakatakda namang tumanggap ang mga senior indigents ng bayan ng Panglimasugala. Kasama na rito ang pagbibigay ng educational assistant para sa mga estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang halaga ng educational assistant ay katumbas ng 1 taong tuition fee ng bawat mag-aaral. Pinasalamatan din ni Congresswoman Sahali si Mayor Najib Abdurrahman ng Bayan ng Simunol bilang LGU partner kasama ng PNP Special Action Force at DSWD Tawi-Tawi dahil sa suporta at partisipasyon ng mga ito na naging dahilan kung kaya't naging maayos at matagumpay ang paghahatid ng nasabing tulong. Para sa Radyo Vision, Sally Jamazali mula DXTC Radyo ng Bayan Tawi-Tawi, Media ng Bayan. Thank you very much, Sally Jamazali. 36 minutos na at 16 segundos makalipas ang alas 6 at Viz. Paranin natin ang ating segmentong Abogado ng Bayan, Abogado ng Bayan. Kasama si Attorney Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Abogado ng Bayan. Kapiling natin ang ating punong tagapagtanggol, Madam Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Madam Persida, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo at sa ating po mga kababayan. Madam Persida, ano po ang ikangay pagkakabalahan at mga ilang gampanin pa ng ating Public Attorney's Office towards the end of the year, ma'am? Ngayong araw pong ito ay magtitipon ang pamilya Udia, Bonita Baran, at ang mga kamag-anak at mga survivors ng pagtaob at pagtubog ng MV Superstars noong 2008. At gayon din po yung mga kamag-anak ng dalawang JIL preachers na babae na ginahasa at pinatay na nakakulong po ang mga suspects sa Batangas. So 4 na grupo po ito magkikita-kita sa may Orosa, Manila, sa may malapit sa Court of Appeals, at upang magpahayag ng kanilang mga damdamin sa ating mga kapatid at kasama sa media. Ngayong araw pong ito, 1:00 po ng hapon. Wow!
So, ma'am, ano po ang pinaka-esensya ng pagtitipong ito na gagawin at ipipresenta sa harapan natin ng mga kapatid sa hanapbuhay o sa media? Para po maipaabot sa ating mga kababayan sa sambayang Pilipino kung ano pong status ng kanilang mga kaso at gayon din po kung ano ang kanilang mga plano sa darating na 2015 dahil magtatapos na po ang taon. At gayon din po ano po ang mga pagsisikap ng Public Attorney's Office bilang sangay ng pamahalaan ng pagbibigay hustisya at libreng legal aid sa ating mga kababayang biktima at gayon din sa mga kababayan dating api. Okay, Madam Persida, ano po ang nakikita pa nating, natatanaw pa nating liwanag para dito sa umaasa pa rin at patuloy na naghihintay ng katarungan, ma'am? Makakaasa po sila dahil kami naman po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga husgado at patuloy po ang mga pagdilitis. So, abangan na lang po natin kung ano po ang mga pahayag nila sa ating mga kababayan na sana po naman ay ang ating mga kababayan ay pumanatag na ang ating hustisya po sa ating bayan sa mga kasong ito ay gumugulong po at ginagawa lahat ng Public Attorney's Office upang mabigyan po ng katarungan ang ating mga kababayan na naapi at nangangailangan ng legal na tulong. Okay, Attorney Acosta, mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan na dumadaan po sa ganitong mga sitwasyon at umaasa pa rin po na matatamo ang katarungan. Isang pakli lang, yung may biktima na naman po ng panggagahasa na isang bata na diyan sa Pantang Laguna. At sa susunod na linggo po ay atin din tutulungan upang maisampa ang kaso laban sa nanghalay sa kanya. Sa ating mga kababayan, kung kayo may problemang legal, tumawag lamang po sa ating hotline sa 0292-99436, 0292-99436 upang atin pong makamtan ang libreng tulong na legal at payo mula sa ating mga manananggol pambayan. Maraming salamat. Sa Radyo ng Bayan, mabuhay po kayong dalawa. Okay, thank you very much, Madam Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office sa bahagi ng ating Abogado ng Bayan, Abogado ng Bayan, kasama si Attorney Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Abogado ng Bayan. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 40 minutos, 25 segundos makalipas ang alas 6 at paranin muna natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Minutos na makalipas ang alas 6 at Vivian, formal na natin bubuksan ang ating hapag ng talastasan at napapanahong mga usapin sapagkat narito na ang ating special guest, ang ating featured agency for today. Please do the honor, Vivian. Mga kaibigan, kapiling po natin ngayon dito sa Radyo Vision ngayong umaga ang Assistant Secretary for Finance and Administration ng Department of Transportation and Communications, si ASEC Dante Lantin. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Magandang umaga, Vivian, Francis, at sa lahat ng nanonood, nakikinig sa ating ngayon. Well, nagpapasalamat kami una sa lahat at nagkaroon kayo ng sapat na pagkakataon at panahon sa kabila ng inyong talaga namang napakarami at kabalahang ginagawa ng ating DOTC sa ngayon. Our pleasure, Francis. Okay. So, Vivian, pakawalan na natin ang ating mga katanungan sapagkat napapanahong mga usapin. Ano na po ang mga hakbangin ngayon ng ating Department of Transportation and Communication, ASEC Lantin, hinggil po dito sa mga naglalabas ang mga usapin na kinasasangkutan ng ating mga public conveyances, particular na itong mga taxis. So, ano po ang move natin para mabigyan ng kaukulang proteksyon ang interest ng mga mananakay natin, sir? Si Secretary Abaya ay nagbigay ng instruction sa LTFRB saka si LTO na higpitan ang
monitor nitong mga taxi natin, lalo yung Opo. mga nangungontrata, at pati na rin yung mga reported recently na mga nang-hold up. Right. In fact, si Chairman Hines ay nakipag-ugnayan sa mga operator to make sure na yung kanilang mga hinahire ng mga driver Drivers, ay properly screened at dumaan sa may mga clearances sa NBI and everything, and meron silang sistema ngayon pinatutupad na ang sino mang driver na ma-report na gumagawa nito ay ma-blacklist upang sa ganoon ay hindi na makapag-empleyo sa ibang taxi operators or Yun. companies. Dahil ang nangyayari ngayon, pag tinatanggal ng isang operator ay parang paro-paro ito na lumilipad sa ibang Pinapalitan lang yung pangalan. Aha. So, gaano naman po kabigat ang mga penalties at parusa sa mga mapapatunayang nagsasagawa ng ganitong mga pagsasamantala sa ating mga commuters? Well, may criminal saka admin Yun. penalty Okay, siya. No? okay. And of course, yung criminal ay sa husgado natin ipapaubaya. Pero yung admin, ang LTO ay pwedeng i-cancel or i-suspend ang license. At yung franchise naman ng operator, kung mapatunayan na kasabwat ang operator, can also be meted appropriate admin penalties. Okay. Sir, ano po ba yung immediate redress ng ating mga kababayan? Halimbawa po ay mabiktima po sila ng mga ganitong mapagsamantalang taxi drivers. Kasi po minsan, di po ba may mga numbers na nakalagay doon? Pero pag tinawagan niyo po yun, hindi po pala gumagana yung number na yun ng operator, sir. Well, ang importante ay makuha yung pangalan ng taxi saka yung plate number. Dahil kung hindi man matawagan yung telephone na number na nakalagay sa taxi, at least mabe-verify natin sa LTO saka sa LTFRB kung sino ang operator. And then, ang operator magsasabi kung sino yung driver. Attorney, are we considering din po yung mas higpitan pa po ngayon yung pag-approve ng mga license para po sa mga taxi drivers? Kasi po, ang nagiging problema po, halimbawa po, meron po ngayon mga taxi drivers na ayaw magsukli, na nangongontrata po, tapos meron pa po, pag hindi po, pag halimbawa, kinonfront ninyo na hindi po ako sinuklian, ay sasagasaan po yung paan ninyo. Well, ito yung mga na-issue na driver's license. Sa renewal, dun sila magkakameron ng confrontation. I mean, ng pagsusuri, lalong-lalo na kung itong mga incident na ito ay reported sa LTO or sa LTFRB. So, in their renewal, doon papasok itong masusing pagsusuri kung i-renew or hindi yung license ng driver. Well, isa pa ho sa concern, pwede po ba kayang mangyari ito, ASEC Lantin, na kasi marami tayong mga drivers na pag nahuhuli, of course, i-issue na resibo, Okay, wala silang lisensya. Hindi po ba po pwedeng wag na munang pagmanehohin yung mga na-confiscate ang license unless otherwise natubos na nila ang lisensya nila, then they can go back on the wheels. Kasi po ang nangyayari, meron mga kuminsan resibo lang, nakapagmamaneho na, hindi na tinutubos yung lisensya, bili na lang ng bili ng resibo at meron namang nabibilan yata ng resibo, ASEC. Well, hindi naman bibili yung resibo, pero we receive reports na, na may mga faking resibo. Right, opo. But as a rule, pag wala kang lisensya, hindi ka pwede magmaneho. Dapat sana. And then, kung meron ka resibo, you're given only a certain number of days. Right. LTO has the rules on that kung kailan mo pwedeng matubos yung lisensya mo. Ayun. Dapat sana kasi pero hindi perpetual, Francis, na magdadrive ka based on yung TOP lang kung tinatawag. Okay. At saka sa ngayon sana medyo talagang yung sinabi mo nga, Vivian, higpitan na ang pagkuha ng lisensya. Hindi po pag marunong ka nang magpa-abante, magpa-atras pwede ka nang kumuha ng lisensya at pwede ka nang magmaneho. Siguro po gawing mas rigid pa. Well, the LTO has a program for that. Opo. In fact, ngayon pati yung hindi lamang yung actual na pagmamaneho ang tinitingnan, kundi pati yung
background ng driver ay kanilang tinitingnan din. Iyon. Well, Asek, tungkol naman po dito sa papalapitan po na panahon ng Kapaskuhan ay syempre po inaasahan natin na marami po ang magta-travel, Christmas rush, and lalo na po dito sa Maynila. Pero meron po bang plans and programs ang DOTC to ease the traffic or yung sa MRT po dagdagan yung biyahe para po ma-accommodate lahat ng ating pong mga kababayan? Well, in all of these things, the DOTC and its appropriate agencies are making the necessary preparations, Vivian. No? And in fact, mimitingin ng DOTC ang lahat ng mga agencies concerned para plansyahin yung kanilang mga hakbang na gagawin upang sa ganun ay hindi lamang madagdagan ang biyahe ng mga bus, ng mga aeroplano or mga barko, kundi to ensure the safety and protection ng ating mga riding public. Iyon. Yun ang isa sa pinakamahalagang aspeto, yung assurance na ligtas. Dito po ba sa atin ngayon, meron na po bang hakbang o pinag-aaralan na ng DOTC, ASEC Lantina, yung mga talagang dilapidated, wag na natin pabiyahihin para bagang maging bus, maging jeep yan at maging taxi. Kapag masyadong old model na, wag na, parang nakakatakot na rin, prone sa aksidente, ASEC. Well, merong LTFRB nagpalabas ng kautusan. Apo. Na meron din ang sinatawag na phase-out period ng ating mga public utility vehicles. Yun. At ito ay kanilang ipinatutupad to the effect na kapag expired, kapag dilapidated na or halimbawa yung bus ay dumating na sa taon ng kanyang expiration, I think it's 15 years or 12 years, I'm not sure now, hindi na ito in-extend ng franchise at hindi naman narirehistro na sa LTO. The same thing with the jeepneys. Ang jeepney ay wala pang determined phase-out year, no? Pero ang taxi, ang AUV ay meron na. Yung jeep lamang ang pinag-uusapan pa. Yung jeep kasi, nakikita natin, talagang karag-karag na. Ito, palibasa mga short distance, ang kanilang biyahe, nakapagtatago sila kahit na kumakalakalang at saka pag sumakay ka doon, kinakala may dala ka ng meltayolate. At pag nasabit ka, tetanong, abutin mo talaga. Pero, well, of course, hanap buhay yan, at saka short distance lang. Pero dapat since na maiayos din natin yung mga jeepneys natin dahil yan ang ikalawang pinakamaraming nagpapatronize sa ASEC. That's correct, Francis. Pinag-aaralan at pinag-uusapan na yan ng concerned stakeholders sa LTFRB saka sa DOTC. Well, ASEC, isa po sa mga concerns ngayon or pinopropose po na maging 10 years na lamang po or yung po mga sasakyan na bibiyahe ay 10 years na lang or 15 years. Ang dahilan po nito ay masyado na raw po kasing maraming sasakyan sa atin pong mga kalsada. Pero po, kaakibat po nito ay mayroon pong proposals na para po ma-implement ito, dapat po ang ating public transport ay mas mag-improve pa po to complement po itong mga ganitong rules. Meron po bang plans ang DOTC regarding this aspect? Well, tungkol sa upgrading ng mga sasakyan ay open ang DOTC sa mga suggestions and programs. Okay. In fact, yung may mga alternative transport modes tayong ine-entertain ngayon. Like for example, yung electric jeep. Yung electric jeep. Yes, like for example, yung mga hybrid na mga buses na hindi pollutant, ini-encourage ito. Yung mga double-decker. Yes. Dahil para to accommodate more passengers. Yes. And the DOTC is also studying the possibility of putting up BRT, bus rapid transit sa Metro Manila, and right now they are experimenting or piloting this program sa Cebu. Pero sa mga private motorists, sa mga private cars and utilities, napakarami na po ngayon. Talagang dagsana, napakadaling makakwire dahil alam na natin na ASEC na hindi na luxury ang magkaroon ka ng sasakyan, kundi talagang necessity na po. Pero yung mga lumang modelo as well, wala pa rin plano ang DOTC hinggil dyan sa re-registration ng mga old-time cars at mga iba pang mga sasakyang pribado. May mga schools of thought dyan, Francis, no? Whether to also apply yung phase-out period sa mga
private vehicles, private cars more particularly, na ina-apply din sa ibang bansa. Pero right now, ang policy ng DOTC is basta roadworthy ang sasakyan. Ayun. Regardless of the model, pwede patakbuhin. Basta't na maayos pa, no? Yes. At hindi siya titirik. Kasi si Benny, meron po siyang sasakyan, Volvo. Baka daw hindi na may registro dahil Volvo Loken. Yun ang kinatatakot niya, baka hindi na raw mai-registro. So wala pa pong move dyan tungkol dyan sa, Wala pa. sa private car. Wala pa. Okay, sige. Well, Asek, ang katanungan ko naman po tungkol dito sa mga projects ng DOTC, kasi I heard parang meron pong plan na yung MRT po ay i-extend from Pasay papunta Yun. Cavite. Yun. Can you please update us? Actually, yung LRT, yung line 1. LRT, okay. Nasa pipeline na yan, no? And it's in the process now of finalizing the program. It's a matter of time at ma-extend na yan. Dumaan na din yan sa BAC. Okay, so approved na po. Kailan po kaya ito maaasahan na ating mga kababayan na kanila pong magagamit? Well, hindi ko matiyak, no. But it's in the pipeline already. Okay. I'm not even sure now kung napermahan na yung na-select na yung contractor. Yung nanalong bidder. But it's ongoing. Okay, ihahabol ko na lang, Asek Lantin, pwede bang ma-request or pwedeng ma-consider ng DOTC na yung mga talagang mga driver na masyadong ikangay barumbado sa lansangan, mga nakadidisgrasya na, mga nakapapatay na ng kanila mga pasahero, total revoke na yung mga lisensya at huwag nang payagang pang makapagmanehong muli. May mga cases na tayo, Francis, no, na kinansela na ng LTO for life yung kanilang mga lisensya. Ayun, okay. Kayang gawin yun. Ayun. Okay, so before totally winding, siguro po, Asek, magandang sa inyo na manggaling ang paalala, paunawa sa ating mga riding public as well as sa ating transport system. Well, ngayon hong darating ang Kapaskuhan ay sa ating mga mananakay. As usual, lagi ho tayong mag-ingat and make sure na tama ho yung ating mga galaw sa kalye dahil madami ho mga sasakyan ngayon. Yeah. And it's always good to remember na the best policy is to always arrive alive. Ayun. Okay. Ang hotline natin. Opo, hotline po ng DOTC kung mayroon pong naisisumbong ang ating mga kababayan. Sa 7890. 7890. Ayan, okay. So, mga kaibigan, pinasasalamatan po natin ang pagdalo sa atin ng ating Assistant Secretary, Dante Lantin, ng ating Department of Transportation and Communication. Babes? Yes, maraming salamat. Nakapanayan po natin, mga kaibigan, si Assistant Secretary Dante Lantin ng Department of Trade and Industry, Department of Transportation and Communication. Okay. Samantala, mga kaibigan, puntahan muna natin si Zarina Lusuegro dyan sa PTV Telestudio. Yes, salamat Vivian and Francis. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Samantala, mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o maaari po rin ninyo itong panoorin online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, minsan pa nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.